Okay, yan ang mga future nating nandito sa church. Yun. Okay, so tayo po ay mag-aaral po ngayon at in preparation po sa ating event sa Sabado, I would like to challenge us about prayer. Ang title po ng ating pag-uusapan is this, something happens when God's people pray. Something happens when God's people pray. At buksan natin ang ating mga Bible dito po sa Acts chapter 12. At pakita na lang natin dyan sa screen yung Acts chapter 12 ng Tagalog na salin siguro, mas maganda. At mayroon lang ilang mga tatlong points lang po ang aking gustong ituro sa atin. Na sa ating Christian life, there will always be a problem. That's number one. There will always be a problem. Kakambalan natin yun. Ngayon, ang isang advantage natin bilang Kristiyano, meron tayong help from above. Sabi sa Bible, meron tayong helper. And God is my helper according to the book of Psalms. Hindi lang po yun, there will always be a problem sa Christian life natin. Number two, there's an opportunity of prayer. Ayan. So may problem, pero maganda, an opportunity for prayer. At yung pangatlo, there is an opportunity also for the power. When we pray, God provides the power. God provides the power. Okay? So, babasahin lang natin sandali, and then after reading, bibigay ko po yung aling mga pointers. And as I read po, papakita mamaya dyan po yung mga talata. Ngayon, meron pong isang napakahalagang pribilehiyo na ibinigay sa Kristiyano, and that is the practice or tinatawag natin prayer. Okay, nakataas ba ang nakataas lang yung number 5? Pong, ibaba mo lahat para hindi makuha yung ugong. Parang may ugong ako. May ugong ba? Okay, kasi naka-record natin. At yun po yung isang privilege sa ating mga Kristiyano, we have been given the privilege to pray. Na if we look at the distance mula dito sa ating kinalalagyan hanggang doon sa kinalalagyan ng Diyos, it's a very, very long distance yan. And yet, we could reach our God by simply mga 20 inches lang ang layo natin sa Diyos. When we kneel our knee, yun lang po yung distance para maabot natin ang Diyos sa panalangin. Gaano ba ang layo ng inyong tuhod sa sahig? Hindi ko alam kung ilang inches yan. Mga 20 ba yan? 20. Mga 20 inches? Ganun lang kalayo. To access heaven is just 20 inches distance ng inyong knee sa floor. And as a privilege. Diba? At hindi lang yan, He invites us to enter His presence when we pray. He invites His children to enter His presence when we pray. Sa Hebrews 4:16, ikot lang natin sandali, Ate Mika. Hebrews 4:16, ang sabi sa salin ng Tagalog ay magsilapit nga kayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon ng pangangailangan, kailangan natin ng tulong. And it's only by the throne of God, sa trono lang ng Diyos tayo nakakahingi
ng tulong. And let us read, ang sabi dito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. With confidence, lalapit tayo kay God sa luklukan ng biyaya, yung trono, the throne of grace, upang tayo'y magsitamo ng awa, kaawaan tayo ng Diyos, at mga sumpong o mga tagpo ng biyaya. Biyaya para saan? Upang tayo'y para tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon ng pangangailangan, kanino ka lumalapit? Bukod kay Bombay. Bukod kay pare, mare, na alam mong merong kakayanan, hiraman. Or kanino tayo lumalapit? We must come to God first. Kasi ang sabi dito, sa panahon ng pangangailangan, the throne of God is open. Mahalagang panalangin. Kasi inaabot natin, kinakatok natin ang trono ng biyaya ng Diyos. It's a prayer. Huwag tayong manghinawa sa prayer. Huwag tayong, paulit-ulit lang naman yung aming prayer dyan. Ito lang lagi. Cycle na, cycle, ulit-ulit. Yun nga yun po Sabi rin, kulitin natin ang Diyos when it comes to prayer. Luke chapter 18. Merong isang hukom na liko. Merong isang balo na katok ng katok sa kanyang pinto. Nakukulitan siya, humihingi ng hustisya. Ang sabi ng hukom na liko, ibig sabihin ng liko ay masamang hukom ito, para hindi na ako gambalain ng babaeng ito ng katok sa akin, ibibigay ko ang kanyang kahilingan. Yung consistency at persistency natin sa panalangin will give yung ating pangangailangan. Amen. Kaya huwag tayong huminto. And this is a week na tayo dapat na nagpe-pray for this coming event na alam nyo, isa sa pakikipagbuno natin sa Diyos yung prayer ng mga unsaved. Kasi para tayong humuhugot ng bayawak sa kanyang lungga kapag yung mga unbelievers, yung mga hindi sumasampalataya, ay, di ba? Nasubukan ko lang maghatak ng bayawak sa probinsya, di ba? Nakakita ng, di ba? Ang hirap hilahin ng buntot niyan. Tulak mo muna ba? Tinutulak ba muna yun? Bago batakin? O ganun po yun, kaya kailangan tayo makipagbuno. Pagdating sa kaluluwa, ang gusto ng dyablo, wag silang lumapit sa ebanghelyo. Ang gusto ng dyablo, mabulag sila at wag maligtas. Doon tayo makikipagbuno sa Panginoon. Na tayo anyaya ng makakarinig ng ebanghelyo at maligtas ang kaluluwa. At nung Biyernes nga, ang turo ko sa ibang mga leaders na nandito, ang sabi sa Bible, meron akong mga tao, I have much people there. May mga tao ang Diyos na inihahanda na ang kailangan lang ng church ay abutin ng mga taong itong inihahanda ng Panginoon. Ay meron pong nakahanda dyan, hahanapin lang po natin yung nakahanda. So hindi lang po it is an open door sa throne room ng God, kundi He invites us to enter His presence by that throne of grace. At ang sabi niya, He even promised us na pag tayo tatawag, sasagot. May pangako palang ganun. Jeremiah 33 verse 3, ito po yung hot number ng Diyos. Ito po yung hot number ng langit. Jeremiah 33:3, ang sabi dito ay, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi mo mauunawaan. Dakilang bagay na hindi mo mauunawaan. Pag sinabing dakilang bagay, yung bagay na hindi mo in-expect ay ipagkakaloob when we approach the throne of God. Kaya ang bilin sa atin dito, kalooban ng Diyos na talaga tayo nagpe-pray. Bakit? Inutusan tayong tumawag sa Kanya. Ang sabi, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot. Binigyan niya tayo ng assurance that when we call Him, He answers. Nagbigay siya ng kasiguran sa atin. Pag tumawag ka, sasagot ako at magpapakita ako sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo maaarok, hindi mo mauunawaan. Amen? So let's go to point number 1 natin. There will always be a time
of problem. There's a time of problem. Sa buhay ng tao, there's a time of problem. Okay? Basahin ko yung 1 to 4. Ang sabi sa 1 to 4 ay ito. Acts 12 verses 1 to 4. Sasalin po ito na iba. Medyo ibang salin dyan. Pero halos magkamukha din. Pero basahin ko po itong saling ito. Basahin po natin 1 to 4. Nang panahong iyon, inilipat ni Herodes ang kanyang, Inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pagmalupitan ang mga miyembro ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Si Santiago po ay ang pastor sa Corinto. Siya po ay kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatay siya sa pamamagitan ng tabak si Santiago. Verse 3, nang makita niya ito na nasiyahan ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. So, may listahan pala siya. Ito ang panahon ng pista ng tinapay na walang pampalasa. May fiesta at that time. At nang siya'y mahuli niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat ng mga kawal upang siya'y bantayan. At binabalak na siya'y iharap sa taong bayan pagkatapos ng Paskwa o pagkatapos ng pista. So diyan po mga kapatid, makikita natin that there's a time of problem sa buhay ng Kristiyano. Meron talagang darating na problema. Akala natin pag Kristiyano ka, wala kang problema. Hindi po. Pag Kristiyano ka pala, mas doble ang problema mo. Bakit? Kasi nga naman, meron tayong katulong, may tumutuwang sa atin. Sa panahon ng pangailangan, merong trono ng biyaya na pwede tayong lapitan. Yun naman yung pangbalanse natin doon. So meron 3 bagay falls under this heading ng there is a problem. Number 1, there was an attack. Alam nyo, kung tayo po'y laging inaatake, just like what happened to these people, na inatake yung pastor sa Corinto, si Santiago, inatake yung mga tinatawag nating mga mananampalataya, and even si Pedro by this time ay talagang pinahuli, pinakulong, at balak niyang ipaharap sa tao pagkatapos ng pista. So tayo po, we are prone to the attack ng ating mga kaaway. Tayo po ang target. Okay, naalala ko, nung araw, merong corned beef ng pangalan Target. Meron ba ngayon yun? Parang alana, no? Target. Nung panahon na may Target, ay kami din, may Target kaming ulam. Yung asin, tinatarget ng daliri yung Target. Asin, tsaka kanin, di ba? At naalala ko nung kami mga bata, pagka naiinip kami na hintayin ang mami ko, ang tagal mamalengke nun. Alis ng 9:00, darating 1:00, gutom na kami. One time, sumama ako Sinama ko, kasama ka sa Pritil, alam yung Pritil sa Tondo, Pritil. Papuntang Velasquez. Diyan, Pritil. Doon kami namamalangki. Iiwan ako sa isang tabi, hintayin mo ako dyan. At doon, nagtatawad, kukunin yung karne, titinan, naamuin. Ay, iiwan, tapos magpapakipot. Kunyari, aalis, pero gusto niyang bilhin. Hindi ka na. Bibili. Ganun, katagal mamalengke si mami. At pag uwi, gutom na kami. Alam yung ulam namin? Bagyo oil na nasa lata. Iikot ko yun sa kanin. No? Tapos, toyo. Talo-talo na yan. Talo-talo na. Ayan, di ba? At tayo din, ganun po mga kapatid, that hindi lang tayo ina-atake physically, ina-atake tayo sa poverty. At titignan ko nga anak kong ito, kung pahirapan ko susuko kaya.
So there is an attack sa atin. Inaatake tayo ng dyablo kabi-kabila sa finances, sa relationship, sa anumang bagay, sa trabaho, sa eskwelahan, lahat ng area ng buhay natin. There is an attack from the devil na gusto niya tayo i-turn down at huwag mong abutin ang trono ng Diyos kasi manginginig na siya pag inabot mo na ang trono ng biyaya ng Diyos and when you ask for prayer. There was an attack. Pangalawa, there was an apprehension. May takot. Di ba? Pag sinabing takot, siyempre, pinatay na yung pastor si Santiago. Anong reaction ng mga membro? Takot sila. Minsan yung takot, kasangkapan din ng dyablo yan para hindi tayo magpatuloy. Amen. Kasangkapan po ng dyablo para hindi ka na magtuloy sa iyong Christian life. At pagka tayo ay nagapin ng takot, and then magkakaroon tayo ng ayaw na tayong kumilos, hindi na tayo gagawa, hindi tayo maglilingkod kasi you are meron kang fear o yung apprehension mo nilagay dyan. So there was an apprehension, fear. Diba? Natakot na. Bakit? Leader na yung pinatay. Pinatay si Santiago and then eto ngayon si Pedro. Dito, gagawa ang Diyos ng miracle. Si Pedro dinakip. At nakahandang iharap siya pagkatapos ng pista. At hindi lang yan, tandaan po natin, ilagay mo sa pangatlo, there was an adversary. May kaaway. Sino yung kaaway dito? Herod. Alam niyo, ang dyablo, gumagamit din ng mga tao para kasangkapanin ng ating kaaway. We have an arch enemy, ang talagang kaaway natin dito, ang dyablo. Pero minsan, dahil nga itong leader na ito, sino yung enemy natin dyan? Si Herod ay napuspos marahil ng selos o nagpuspos ng galit sa mga Kristiyano at ginamit itong kanyang anger at siya ay naging kaaway ng mga Kristiyano. Tandaan po natin na meron tayo laging problema. Ngayon, ang kainaman sa atin, mababalansin natin yon when we ask God and pray to God. So, when we are driven, when we experience problem, tandaan natin, laging may atake sa iyo, lagi kang may takot, at tandaan mo, meron kang iisang kaaway. That's the devil. Amen? So, yan po yung problema. Ngayon, hindi po natapos sa problema. Number 2, there's a time for prayer. Pagka may problema, ayun, sabayan mo ng panalangin. Sabayan mo ng panalangin. Amen? Sa verse 5, balikan natin yung sa verse 5 dito. Ang sabi, ito. Sa verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. Ang iglesia o yung church o yung nagtipon ng mga mananampalataya ay nagsama-sama sa isang lugar, nanalangin ng isang panalangin para sa kanilang leader na si Pedro. Kaya, ang sabi sa verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, okay, ang iglesia o yung church ay taimtim, notice yung the word na ginamit, maningas na dumadalangin sa Diyos para sa Kanya. It was a special prayer. Amen? So, hindi lang siya special prayer, makikita natin dito sa verse 2, number 1, meron tayong point dyan sa under that point number 2, it was a fervent prayer. Ito ay maningas na panalangin. Kaya ang ginamit doon, maningas. Ibig sabihin, pag sinabi maningas, nag-aalab o maapoy na panalangin. Siguro habang nagpe-pray sila, init na init sila. No? Mainit yung kanilang panalangin . By that time, wala pa naman sigurong aircon. So habang nagpe-pray sila, kahit na sila inaantok, naalala ko, pagka nagpe-pray tayo sa Marilao, no? Pagka medyo alas 4 na, papuntang 4:30 ng madaling araw.
Yung ikot namin, sinisikol namin yung katabi namin. Ikaw na, ba't natutulog na? Ayun, alas 4 ba naman? Alas 4 na. Sisimula kami ng alas 12, alas 11 na. May pandesal lang sa gitna. Inaabot ng antok. Pero we continue to pray na kailangan maging fervent, mainit, maningas yung panalangin dapat natin. Gaano kaningas yung panalangin mo? When we pray online, maningas ba yun? Amen, di ba? O kaya nga parang ayoko ng prayer meeting ng online eh. Gusto ko yung on-site. Bakit? Makikita ko, marinig ko yung prayers ninyo. So it was a fervent prayer. Ito yung maningas na panalangin. Hindi lang siya fervent prayer, it was a faithful prayer. Bakit po? Kasi nananalangin silang may katapatan sa Diyos. It was a faithful prayer. Na wala silang inasam kung hindi yung kaligtasan ng kanilang leader na si Paul. It was a faithful prayer. Bakit po? Kasi halos buong church ay nandito. They were so faithful to God in prayer. And how faithful are we? Gaano tayo kaningas pagdating sa panalangin? Lalang. Gaano tayo ka-faithful when it comes to prayer? Pangatlo, it was a focused prayer. Bakit focus? Kasi ang sabi doon, bakit nakafocus? Ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. It was a focused prayer for Peter. Siya lang ang pinag-pray. And look at the power of a focused prayer. Di ba? Di ba nakawala si Pedro dun sa bilangguan kahit ang dami niyang bantay? 16 yung bantay niya. 16. Meron pa siyang kadena sa magkabilang paa. And yet God made a miracle because hindi lang po fervent ang kanilang prayer, hindi lang po faithful ang kanilang prayer, hindi lang focus ang kanilang prayer. Ano po yung panghuli dito? Ano po? There was a family prayer. Buong church family that pray. Kaya alam niyo kung tayo as a family, nagpe-pray lang talaga. Lord, as a family, we unite at we are asking, Lord, increase our attendance. Increase our people. Ewan ko, pag hindi sinagot ng Diyos yan eh. Meron ba tayo nito? Are you fervent? Maningas ka ba? Matapat ka ba? Nakafocus ka ba? Or are we praying as a family? O ilan-ilan lang nagpe-pray sa church. Hindi tayo kompletong pamilya na nagpe-pray. Amen. And yet, gusto natin yung resulta na maganda. Narayo natin ng sakripisyo ng pananalangin. Amen. There's a time for prayer. May time na dapat tayo talaga mag-pray. O kaya nga, ito, simulan natin itong, kailan ba? Miyerkules sa Tabon. Tapos susunod dito sa likod. Simulan natin. And let us, hayaan natin si Lord na gumawa ng miracle through us by praying and by reaching the throne of God para ibigay sa atin itong mga kailangan nating hingin kay God. Yung pangatlo, there was a time for power. There's a time for power. There was a time of problem. Darating yan. May problema talaga, pero maganda. There was a time for prayer. Nakakabawi tayo. Pero tandaan nyo, there's a time for power. When we pray, God bestow His power. Amen? Verse 6, basahin natin sa verse 6. Ito ang sabi sa verse 6. Ang sabi sa verse 6 ay, nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes.
natutulog siya sa pagitan ng dalawang kawal, nakagapos ng dalawang tanikala, at ang mga bantay sa harapan ng pintuan ay nakabantay sa bilangguan. Yung kanyang selda, may dalawang guard sa isang pinto, dalawa. Tapos may katabi pa siya na dalawang tanikala. Nakagapos pa. Talaga imposible makawala ito. Imposible yan. Unless na ang Diyos ang namagitan, unless the prayer, unless na ang church ay nagpray, hindi yan makakawala. Unless the church pray, unless the family ay nagpe-pray tayo. Imposible yan. Tingnan niyo po, biglang nagpakita, verse 7, biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ng isang liwanag sa kulungan. So, it was a dark, madilim. So, yung anghel ay pumasok sa bilangguan, tumanglaw ng isang liwanag sa kulungan. Ito maganda. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising. Bakit nga ba pagtatapik tayo at manggigising sa tagiliran? Ano? Tapos nakaganyan pa yung daliri mo. Talaga magigising kayo, no? Yung iba, ganyan. Tagiliran. Uy, sino yun? And look and behold, isang anghel sent from God na nagpadala ang Diyos ng anghel. Bakit ganun na-impress si God kay Peter? Because Peter is gagamitin ng Diyos to evangelize yung mga Hudyo. And so God is so focused on Peter na kailangan ko magpadala ng anghel kay Peter para makawala siya doon sa isang lugar na kung saan imposibleng makawala by his own. Pero with the help of an angel, makakawala siya doon. Wala, sabi rito, kung siya'y ginising na, bumangon kang madali. Bumangon kang madali. Bumangon kang madali at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang kamay. Nalaglag? Sino nag-alis? Kaya, ay si anghel, si angel. And then sa verse 8, sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas. Magbihis ka. Siguro kahubad sa init ng selda. Magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas. At iyon nga ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, ibalot mo ang iyong sarili, ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. Siguro sa labas malamig na, binalabal at sumunod si Pedro sa anghel. At habang siyang sumusunod, si Pedro ay lumabas. Verse 9, si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya, sa anghel. Hindi niya alam na tunay ang nangyayaring sa kanya sa pamagitan ng anghel. Hindi niya malaman kung totoo na ba ito. Totoo na ba itong nangyayari sa akin? Ako'y lumalakad, umaalis sa kulungan. Siguro ganun ang isip niya. Ang nakala niya ay nakakita lang siya ng isang pangitain. And verse 10, at nang sila'y makaraan sa una, pangalawa, na bantay, dumating sila sa pintuang bakal. Sabihin, fence na prison, malalaking bakal siguro yan, no? Dumaan sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila. Parang may sensor yung gate na bakal. Pag na-sense na mayroong tao umubukas na gano'n, parang sa mall, Wow! Uso na pala noon yun. May mga sensor na. Bumubukas ng kusa. At sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Amen. At dito makikita natin, that prayer brings salvation. Na ang panalangin na maningas ng isang church, na nakafocus, na fervent, na faithful,
Those prayer will bring salvation dun sa pinagpe-pray. At naligtas sa kulungan itong si Peter because the church prayed. Ang nakakalungkot lang, alam na natin na may power ang prayer and yet tamad tayo mag-pray. Amen. And prayer, hindi lang po it brings us salvation, prayer brings surprises. Maso-surpresa ka. Katulad nangyari kay Malu. Tumawag ang nanay ni Kenneth. Text, Sister Malu, si Kenneth po may sakit, hindi po makakarating sa church sa Sunday. Sagot naman si Malu, opo, okay lang po. Tapos Sunday morning, nandiyan si Malu. May kumalabit sa kanya. Hindi nagsasalita, kakalabitin ka sa likod. Out of nowhere, kakalabitin ka niyan. Ganyan siya. Uy, si Kenneth. Si Kenneth. Si Kenneth nandito, pinaalam ka ng nanay mo na hindi ka dadala, nandito ka. Di ba pinag-pray natin na sana si Kenneth gumaling at and then yung dumating nagpakita kay Malone, na-surprise pa siya. And prayer brings surprises na hindi mo alam. And if just, kung ang Kristiyano lang ay marunong mag-pray ng maningas na panalangin, faithful na prayer, nakafocus na panalangin, when we pray as a church, as a family, it brings salvation, it brings surprises. Surpresa. Amen? Kaya dyan, when we read, balikan natin yung ating binabasa. Nang natauhan na, verse 11, nang natauhan na si Pedro. Ba't natauhan? He came to his senses. Ngayon, natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo. At nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na tinatawag ni Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nagpunta siya sa prayer meeting. Hindi niya alam, ang topic ng prayer meeting nila, siya. Pinagpe-pray nila si Pedro na maligtas sa kulungan at maging safe siya, huwag siyang patayin ni Herodes kasi pinatay na si Santiago, baka isunod itong si Pedro, so they are praying fervently. Nang siya'y kumakatok, verse 13. Ito na. Parang nangyari kay Malon. Nang siya'y kumakatok sa tarangkahan ng isang babaeng katulong na ang pangalan ni Rhoda, lumapit upang alamin kung sino yung kumakatok. Nabasa nyo na ito. Alam nyo na ito. Naituro ko na ito, di ba? Nire-refresh ko lang kayo. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, uy, si Pedro yun ah. Ay sa tuwa'y hindi niya binuksan yung pintuan sa tuwa. Si Pedro. Pero hindi niya binuksan. Inayaan niya si Pedro. Sa kanyang tuwa, tapos sinabi niya sa church, nandiyan na po si Pedro, pinakawalan. Di ba nagpe-pray tayo ng salvation niya? Ito pinakawalan na siya. Alam mo, sabi ng church, nasisiraan ka na ba? Nasisiraan ka ba ng bait? Sa verse 13, kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na. At nang tumutok-tok sa pintuan, daan lumabas. Yan, sa verse 13. Lumabas upang sumagot ay isang dalagang nag-aalang. Verse 14. Ay, nasa 15 na pala ako. Sa verse 15, tinan nyo ang sabi sa 15 ay eto, at kanilang sinabi sa kanya, sabi ng church, medyo censored, ano? Iba yung wording niya. Nababaliw ka na ba? Are you crazy? Datapat, buong tiwala niya ang pinatunayan na gayon nga. Pinatunayan, hindi buhay si Pedro. Pinag-pray nga natin, di ba? Nandiyan siya sa labas. Hindi ko lang binuksan ang pinto, pero nandiyan siya, yung tinig niya yun eh. Kilala niya eh. Ayan.
Di ba? At kanilang sinabi, yaoy yung kanyang anghel niya yung multo ni Pedro. Pero anong topic ng prayer nila? Maligtas si Pedro sa kulungan. Anong utak nila? Hindi, anghel yan ni Pedro. Multo na yan ni Pedro dahil pinatay na siya ni Herodes. Nakita niyo yung mindset? Minsan ganun tayong Kristiyano. Amen? At ang sabi rito sa verse 16, ngunit nagpatuloy si Pedro sa pagkatok. Talagang katok si Pedro, hindi binuksan ni Roda. Hinayaan ni Roda sa labas. Katok si Pedro, ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkakatok at ng kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y namangha. Talaga ba, Pedro, ikaw yan? Sabi siguro ni Pedro, oo nga, ako nga. Kaya di ba pinagpe-pray niyo ako? Kaya ako aatin eh. And during that prayer meeting, the whole church was praying. And that prayer brings salvation and surprises. Surprise! Nandito na ako. Pero yung mga mananampalataya na nanalangin, hindi makapaniwala, hindi nila matanggap, yung kanilang panalangin ay sinagot pala ng Panginoon. Ganun po tayo. At ngayon naalaman natin the power of prayer. Huwag natin pabayaan yung ministry ng prayer. Pastor, ulit-ulit lang kami. Yun at yun. Yun at yun prayer. Wala nang iba. Anong gusto mo? Dagdagan yung problema mo. Buti nga kaunti eh. Ulit-ulit nga. Pero di ba? Gusto mo dagdagan. Mag-pray tayo. Lord, dagdagan mo nga po problema nitong anak ko para marami siya maipag-pray. Gusto niyo ba yung gano'n? Dagdagan mo pa, doblehin pa yung kanyang problema para marami siyang prayer item na ipagpe-pray po sa iyo. Ayoko na. Di ba na ulit-ulit ako? Pare-pareho prayer. Wag na po, Lord. Amen? Be faithful in prayer. Okay? Kaya, mga kapatid, there's always a problem. Pero we could pray. Tandaan natin, when we pray, there's power that brings salvation and brings surprises. Amen? O kaya, Wednesday, kita tayo sa Tabon. At Wednesday ba? Tama. Tuesday siguro, dito tayo kila Joan. At sama na yung mga Reyes, dito kayo. At sila Ate Lala, at siguro, pamili kung saan. Simulan ulit natin yung prayer. Kasi meron tayong focus prayer sa darating ng Sabado. Kaya ito ang binigyan ko ng diin kasi we should pray kasi sa Sabado may pakikipagbuno tayo sa dyablo. Ayaw ng dyablo maligtas ang tao. Bunuin natin sa prayer. Be consistent sa pagbibigay ng ating ito. Okay? Kaya pag-pray ninyo, Lord, lahat po ng bibigyan ko nito ay makarating sa darating po ng Sabado and help us to fight yung mga paghadlang ng kaaway. Okay? So, pwede tayo natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Let's pray to God. Chris, hindi ito. Let's pray.